Kabanata 221. Nagplano si Jared na maghintay at tingnan kung may anumang mga pagkakataon pagkatapos gawin ang paglalakbay sa Nameless Isla noong ika-15 ng Hulyo. Marahil ay maaari rin niyang dalhin si Josephine sa landas ng immortalidad. Aba, may tutol ka ba kapag nag-aalok ako na pakasalan ka sa kabila ng pagiging heiress ng pamilya Sullivan? Napaungol si Josephine nang walang sinabi ang lalaki. Sabay iling ni Jared. Siyempre hindi. Ito ang magiging pinakamalaking pagpapala kung ang isang mahirap na tulad ko ay makakarating. Magpakasal sa isang tulad mo. Gayunpaman, lalaki ako. Paano mo ako susuportahan? Gusto kong magsikap sa aking sarili upang ikaw ay igalang ng lahat sa hinaharap. Kasunod ng kanyang mga salita, isang yaman ng init ang bumalot kay Josephine. At siya ay masayang humajejek. Hindi ko inaasahan. Ang sweet mong magsalita. Ngunit pagkatapos, hindi mo na kailangan pang magsikap. Ipapalipat ko lahat sa tatay ko. Ang mga ari-arian ng pamilya Sullivan sa iyong pangalan ng direkta. Ibinigay ko na sa iyo ang kumpanya ko at itinalaga ka pa rin bilang chairman. Kaya hindi gaanong mahalaga ang ibang mga kumpanya. Tsaka ako lang naman niya. Anak na babae. Naiwasan ang mga salita ni Jared. Paano ito naiiba sa pagsuporta sa akin? Kaya naman, iniba niya ang usapan. Okay, business ang usapan. Ano ang pag-unlad ng mga halamang gamot na ay? Hinihiling sa iyo na maghanda. Ilang araw na ang nakalipas. Alam niyang hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pakikipagtalo sa kanya tungkol sa usapin ng kasal. O baka makaladkad pa siya. Siya sa opisina ng Civil Affairs bukas mismo. Dapat tapos na. Mamadaliin ko ang mga bagay bukas at ibibigay ko sa iyo. Dahil bihira ang ilan sa mga halamang gamot na kailangan ni Jared. Tumagal ito ng ilang oras. At iyon ang dahilan kung bakit. Kamakailan ay hindi siya hinanap ni Josephine, nagpunta siya kung saan-saan para maghanap ng mga halamang gamot. Sakto nang matapos siyang magsalita. Isang bagzo ng hangin ang dumaan. Sa takong niyan, itim na ulap, natatakpan ang buwan. Tila may nalalapit na ulan. Basag. Boom! Isang kidlat ang tumama bago ang isang kulog ng kulog ang nahati sa kalangitan. Sigaw ni Josephine. Ang kanyang mga kamay ay dumulas. At ang sasakyan ay tumungo sa drain sa gilid. Sa mabilis na reaksyon, hinawakan ni Jared ang manibela. Si Josephine naman ay tumabi sa kanya. Takot ako. Takot na takot ako sa kulog. Nakakapagtaka. Medyo nanginginig siya. Hindi niya inaasahan na matatakot siya sa kulog sa kanyang edad. Tinukso ni Jared na may halong tawa. Pwede, sabihin mo sa akin ng diretso kung gusto mo akong yakapin. Hindi na kailangang gumamit ng ganoong kalokohang dahilan. Paf! Sinong gustong yakapin ka? Umayos si Josephine at sinaman siya ng tingin. Pagkatapos, tinanggal niya ang kanyang seatbelt at nagtanong. Ikaw, nakakapagmaneho. Ayoko nang mag-drive. Dahil sa galit, walang choice si Jared kundi ang magmaneho. Noon, umuulan na ng pusa at aso. Nang bumalik si Jared sa Dragon Bay at isang iglap lang ang layo mula sa tuktok ng bundok. May nakita akong babaeng may payong sa tabi ng kalsada. Tila may hinihintay. Nagmaneho siya palapit sa kanya at ibinaba ang bintana ng sasakyan. Only to realize that it was Sandy. Kahit may hawak na payong. Basang-basa na si Sandy mula ulo hanggang paa. Sa sandaling nakita niya iyon, ay bumalik. Agad siyang nasaktan. Nakahawak sa bintana ng kotse. Gumalaw siya. Sa wakas nakabalik ka na. Jared, naghintay ako ng walang hanggan para sa iyo. Sorry po. Alam kong mali ako. Pero bina-blackmail ako ni Layton. Kung hindi ako pumayag na pakasalan siya, kukuha siya. May pumatay kay Mr. and Mrs. Chance. Wala talaga akong choice. At saka, siya rin ang nagsulsol sa akin. Para tretuhin ka ng ganyan. Nagsisisi talaga ako. Ako ay humihingi ng paumanhin. Palagi kang nasa puso ko. At ang nararamdaman ko para sa'yo, hindi nagbago. Nakalimutan mo na ba ang panahong sabay tayong tumitig sa lotes at mga bituin?
Sa gayon, oras, hinawakan mo ang aking kamay at nangako na aalagaan ako ng mabuti habang buhay. Sabi mo lagi na lang tayo. Magkasama, nakalimutan mo na ba? Naaawa siyang tumingin kay Jared. Ang halumigmig ng kanyang mukha ay hindi matukoy sa ulan o luha. Sunod-sunod na alon ng pagtataboy ang bumalot kay Jared sa kaawa-awang ekspresyon nito. Matagal na niyang nari kay titing na damdamin para sa kanya. Ni kahit puot, dahil hindi siya karapat-dapat dito. Para sa kanya, siya ay isa lamang langgam. At walang sino man ang nagtatanim ng matinding puot sa isang langgam. Tapos ka na ba? Kung oo, uuwi na ako. Siya enunciated. Patungkol sa kanyang malamig. Sa tanong ni Jared, mariing umiling si Sandy. Hindi pa ako tapos. Patawarin mo ako, Jared. Ako ay, pinipilit talaga lahat. Wala rin akong choice. Wala na itong kinalaman sa akin. Pagkatapos, sinimulang sugatan ni Jared ang bintana ng kotse. Gayunpaman, kumapit si Sandy sa bintana ng sasakyan at tumanggi siyang bumitaw. Sa passenger seat, kumulo ang dugo ni Josephine. Sa kabila ng malakas na ulan, binuksan niya ang pinto ng kotse. At nag-stalk out. Gaano ka kawalan, Gia? Bilasan mo at bitawan mo. Kung maglakas loob ka pang guluhin ang asawa ko, may kukunin ako, para mabali ang paa mo. Markahan ang aking mga salita. Single ni Josephine kay Sandy. Ayeng ang huli disdainfully. Siya, patuloy. Sino ka sa tingin mo? Kung ikukumpara sa akin, paano ka mas mahusay sa anumang paraan? Ikaw pa ba, Lord kaysa sa akin? Mas makapangyarihan ka ba sa akin? O mas maganda ka sa akin? Inferior ka sa akin sa lahat ng aspeto. Bakit kailangan patawarin ka at piliin ni Jared? Walang pagbabalik sa buhay. Since, hindi mo alam kung paano siya pahalagahan. Huli na ang lahat para magmakaawa sa kanya. Umalis ka. Kasunod nito, sinipa siya ni Josephine ng malakas, na nagpabagsak sa kanya. Sinaman ang tingin ni Sandy si Josephine. Ngunit wala siyang lakas ng loob na magbitaw ng kahit isang salita. Kung tutuusin, tama si Josephine na hindi siya kayang hawakan ni Sandy ng kandila. Dahil dito, walang dahilan para piliin siya ni Jared. Nang siya ay tumigil sa wakas, si Josephine ay bumalik sa upuan ng pasahero at hinampas ang upuan. Pagsara ng pinto, magmaneho, sumulyap si Jared sa kanya. Sumili ang ngiti sa kanyang mga labi. Pinahit niya ang pedal ng gas at mabilis na umalis. Jared, sigaw ni Sandy. Nako, hindi siya pinansin ni Jared. Noon pa man ay iniisip ni Sandy na si Josephine ang umaatres kay Jared. Kaya naman, walang dapat ikatakot tungkol sa kanya matapos siyang itapon ni Josephine. Hindi niya inaasahan na magiging clown siya sa huli. Sa katotohanan, hindi maimpluwensyahan ng pamilya Sullivan sina Walter o Tommy. Sa halip, ang lahat ay dahil sa Jared. Sabi nga, hindi niya maisip kung ano ang eksaktong nagbago sa kanya na tinatrato ng lahat ng malalaking shot na iyon. Sa kanya nang may paggalang. Bakit ka nakangiti? Hindi mo ba naisip na ako ay partikular na mabangis? Tanong ni Josephine. Sabay hagis. Napasimangot si Jared. Mabilis na umiling ang huli. Hindi. Gusto ko ang ganyang ugali. Nang marinig iyon, napangiti si Josephine. Talaga. Ang swerte niya at hindi ako nagkaroon ng mabali sa binti niya noong siya. Naglakas loob na akitin ang asawa ko sa harapan ko. Maya-maya pa ay huminto na ang sasakyan sa tapat ng mansion. Pagkababa ng sasakyan, sinabi ni Jared kay Josephine. Maaari ka nang umuwi. Saan ako pupunta kapag basang-basa na ako? Nilalamig ako kapag uuwi ako sa ganitong estado. Habang sinasabi iyon ay bumaba na rin ang sasakyan si Josephine. Anong ibig mong sabihin? Don't tell me gusto mong manatili dito. Takang tanong ni Jared. Bakit? Ano bang problema sa pananatili ko dito? Bakit hindi ko magawa kung marami naman silang kwarto? Dito. Don't tell me gusto mo akong makasama sa isang kwarto. Sa iyong panaginip. Pagkasabi noon ay humakbang na si Josephine papasok ng mansyon.
Walang magawa ang nakaukit sa mukha ni Jared habang nakatitig sa likod nito. Ngunit bumalot sa loob niya ang lubos na galit. Bagamat siya ay naging isang energy cultivator at nakaranas ng maraming pagbabago sa kanyang kaisipan. Siya ay lalaki pa rin. Siya ay isang taong mainitin ang dugo. Kaya't ang lahat ng iniisip ay likas sa isang lalaki. Jared, saan ka nagpunta? Gabing-gabi na ngayon. At umuulan pa nga. Sa tunog ng pag-click sa pinto. Nawala ang nag-aalalang boses ni Hannah. Pasensya na po Mrs. Chance. We went hiking and came back too late. Nagmamadaling paliwanag ni Josephine. Narinig ang boses ng babae. Oh, ikaw pala Josephine. Okay lang. Kaya huwag kang mag-alala. Halika at maupo. Siguradong nakuha mo na. Basa dahil malakas ang ulan sa labas ha. Napangiti agad si Hannah nang marinig ang boses ni Josephine. Humakbang siya para hawakan si Josephine. Nalaman niyang basang-basa nga ang huli. Sabay-sabay. Siya. Fretted. Tingnan mo. Basang-basa ka talaga. Kaunti lang ang palet kong damit. At hindi rin bagay sa iyo. Ano ang dapat nating gawin? Huwag kang mag-alala, Mrs. Chance. May kwarto sa taas na may mga damit. Kaya pupunta ako at magpalit. Josephine. Nakangiting sagot nito. Oo tama yan. Tingnan mo ang pagkalimot ko. Nakalimutan kong ito ang iyong bahay sa unang lugar. Kaya natural na may mga damit mo dito. Kung ganoon, bilisan mo at magpalit ka na baka nilalamig ka. Dahil hinimok si Josephine na magpalit. Tinawagan ni Hannah si Jared at iginiit. Kailangan mong gamutin. Josephine well. Jared. Siya ay isang mayamang tagapagmana. Ngunit hindi siya lumipad sa galit kahit na pagkatapos namin. Misunderstood her. At saka, hindi man lang niya hinamak ang pagiging mahirap mo o ang pagiging bulag ko. Yun. Nagpapatunay na mahal ka talaga niya. Sa makatuwid, dapat mong pahalagahan siya. Ma, wag na muna natin pag-usapan yan. Hayaan mong pagalingin ko ang iyong mga mata. Habang nawala ang iyong paningin sa sobrang pag-iyak. Ito ay isang piraso ng cake upang pagalingin. Gamit ang spiritual brush at cinnabar rosary sa kamay. Maibabalik na ni Jared ang paningin ng kanyang ina. Kadalian. Kapag naihanda na ni Josephine ang lahat ng mga halamang gamot bukas. Magtitinda siya ng ilang mga table tasks. Pagkatapos, ang mga mata ng ina ay ganap na maghihilom. Gayunpaman, hindi naniniwala si Hannah na maaari niyang pagalingin ang kanyang mga mata. Tigilan mo nga ang paghila sa paa ko. Hindi kaya ng paningin ko. Posibleng maibalik. Ilang taon na rin ang nakalipas. At nasanay na rin ako. Umupo ka lang. Mom, makakakita ka na ng wala sa oras. Tinulungan siya ni Jared sa isang upuan. Pagkatapos ay kinuha ang spiritual brush at cinnabar rosary. Habang nakabukas ang mga mata ni Hannah noon. Ang kanyang tingin ay mapurol. At ang kanyang mga pupil ay halos. Hindi matukoy. Hawak-hawak ang spiritual brush sa kamay. Huminga si Jared bago niya ito bahagya na pinahid sa cinnabar rosary. Ang pangalawang dulo ng brush ay nadikit sa cinnabar rosary. Isang mahinang halimuyak ang umagos sa ang hangin. Ang cinnabar rosary ay naglaho. Natutunaw sa espiritual na brush. Mabango. Anong mayroon ka dyan, Jared? Dahil sa may kapansanan sa paningin ni Hannah. Ang kanyang pangamoy at pakikinig ay sobrang sensitibo. Nay, ito ang himalang lunas na hiniling ko sa iyo sa bundok. Maaari nitong ibalik ang iyong paningin. Sinabi ng tao, sa akin na ito ay tiyak na makapagpapagaling ng iyong mga mata. Hindi sinabi ni Jared sa kanya ang totoo. Natatakot na hindi niya matanggap ang biglaang katotohanan na naging ansya. Tagabuo ng enerhiya. O hindi, siguradong naloko ka. Paano ka maniniwala kung ang mga taong ito ay manloloko? Sa kabila ng kanyang pagkastigo. Hindi kumikibot si Hannah kahit isang kalamnan. Deep inside, she still harbored a ray of umaasa. Sa pagpapantasya na ang miracle cure na nakuha niya ay makapagpapagaling sa kanyang mga mata. Kung tutuusin, kahit sino ay maghahangad na makita ang makulay na mundo sa kanilang sariling mga mata. Habang si Gary ang nagdala sa kanya.
sa tuktok ng bundok para mamasyal nitong mga nakaraang araw at inilarawan sa kanya ang tanawin. Hindi ito, kumpara sa pagmasdan ito ng sarili niyang mga mata. Higit sa lahat, gusto niyang tingnan si Josephine noon. Katotohanan, gusto niyang titigan siya, mukha ng magiging manugang. Iniangat ang spiritual brush. Bahagyang tinapik ito ni Jared sa mata ni Hana. Medyo masakit sa una. Kaya lang, pagtiyagaan mo na lang yan. Pagkasabi niya noon ay ganoon din ang ginawa niya sa kabilang mata niya. Sigaw ni Hana. Pinaikit ang kanyang mga mata. Bahagyang nabaluktot ang kanyang ekspresyon sa sakit. Sa ingay ng kanyang pag-iyak, si Gary, na sa una ay natutulog sa silid, ay nagmamadaling lumabas pagkatapos magbihis. Nagkataon, anong problema ng nanay mo? Jared, apurahang tanong niya. Napatitig ang tingin niya sa paghihirap ni Hana. Pagpapahayag, huwag kang mag-alala, tatay, nilagyan ko ng gamot ang mata niya. Makakakita na siya ng wala sa oras. Jared, ipinaliwanag. Sa ilang segundo lang, lumuwag ang malukat na ekspresyon sa mukha ni Hana. Nawala rin ang sakit ng walang A. Bakas, dahan-dahang binuksan ni Hana ang kanyang mga mata. Nang gawin niya iyon, sinalubong siya nang makita ang umaasang mukha ni Jared at Gary. Jared, nakikita ko talaga. Napuno siya ng labis na pananabik kaya kinilig siya. Pag-abot, marahan niyang hinaplos ang mukha ni Jared. Nay, ipinangako ko talagang pagagalingan ko ang iyong mga mata. Tuwang-tuwa rin si Jared nang makitang muling nagbalik ang paningin ng kanyang ina. Darling, Kay nakikita mo ba talaga ngayon? May gulat na nakaukit sa kanyang mukha. Iniunat ni Gary ang kanyang mga kamay at iwinagayway iyon sa kanyang mukha. Bilang tugon, mariing tumango si Hana. Oo, nakikita ko. Hindi mo kailangang iwagayway ang iyong mga kamay sa harap ko. Gayun din, sinabi ko sa iyo na mag-ahit ng iyong balbas araw-araw. Tingnan mo kung gaano kakagulo. Hinawakan ni Gary ang kanyang balbas. Agad na baka sa kanyang mukha ang tuwa. Agad niyang niyakap si Hana. Ito ay mahusay, darling. Ito ay kamangha-manghang. Makikita mo talaga, sa kabila ng pagiging egotistic na tao. Masyado siyang emosyonal noong mga sandaling iyon na namumula ang kanyang mga mata. Isang masayang ngiti ang sumilay sa mukha ni Jared nang makita ang kagalakan ng kanyang mga magulang. Mula pa noong bata pa siya, hindi pa sila nakitang nag-aaway. Sa katunayan, ang kanyang ama ay egoistic at medyo mapang-api. Gayunpaman, nakikita niya ang damdamin ng lalaki para kay Hana kahit na ang huli ay hindi madaling ipakita ang mga ito. Anong ginagawa mo? Andito pa si Jared. Nahihiyang tinulak ni Hana si Gary. Haha, halika. Ihahatid kita sa labas para tamasahin ang mga tanawin. Darling, napakaganda nito. Tawa ng tawa. Nagsimulang lumabas si Gary habang kinakaladkad siya para tingnan ang tanawin sa bundok. Ano ang mayroon kayong lahat sa napakataas na espiritu? Bumaba ng hagdan si Josephine pagkatapos magpalit ng puting damit. Nang marinig ni Hana ang boses niya, ibinaling niya ang tingin niya. Nang matano niya si Josephine, buo siya, natulala. Hindi mabilang na beses niyang naisip ang mukha ni Josephine. Sigurado na kailangan niyang maging A. Knockout dahil siya ay isang tagapagmana at ang kanyang boses ay melodic. Still, she was stupefied at that very moment habang nakatingin kay Josephine. Hindi lang siya maganda, kundi, isa siyang totoong Diyosa. Josephine, Kay masyado kang maganda. Hindi niya maiwasang magpuri. Si Josephine, napababa ng hagdan, ay hindi maiwasang natigilan saglit nang marinig ang kanyang papuri. Ginang, pagkakataon, nakikita mo na ngayon. Oo, nakikita ko na. Minsan ko nang navisualize kung gaano kakaganda. Ngunit mas napakaganda mo kaysa sa kaya ko. Isipin mo, sa totoo lang, Diyosa ka. Bumulwak si Hana. Humakbang pasulong at hinawakan ang kanyang mga kamay. Dahil doon, namula ang mukha ni Josephine. Huwag mo akong i-flatter ng ganyan. Mrs. Chance, baka masiraan ako ng ulo. Hindi kita nambobola. Sobrang ganda mo talaga.
Hayaan mo akong tingnan ka ng mabuti. Pinagmasdan siya ng mabuti ni Hana kaya mas lalo siyang nahiya. Nay, gusto ka ni Dad na ilabas para mag-enjoy sa night view. No, kakahinto lang ng ulan. Kaya bilasan mo. At tingnan mo, napakaganda talaga, sabi ni Jared kay Hana. Malamang na hindi kikiligin si Josephine kapag pinagpatuloy niya ang pagtitig sa kanya. Oo, ilalabas kita para tignan. Makikita mo dito ang night view ng buong Horrington. Ito ay, nakakabighani. Gary enthused, walking forward at hinawakan ang kamay ni Hana. Sa sandaling marinig siya ni Hana. Ang pagnanasang gawin iyon ay sumakop sa kanya. Lumingon siya kay Josephine at bumulong. Josephine, gabi na kaya dito ka na lang mag-overnight. Hindi na kailangang umalis. Ipagluluto kita ng almusal. Bukas. Matapos siyang hilahin ni Gary. Tinitigan ni Jared si Josephine at nagtanong. Nagplano ka ba talaga? Magpalipis ng gabi dito. Tumanggaw si Josephine bilang tugon. Siyempre ako. Aakyat na ako para matulog. Tandaan mong gisingin ako kung ako. Oversleep bukas. Napatingin si Jared habang umaakyat sa hagdan. Habang lumalayo pa siya, mas lalong dumami ang kanyang mga hita na may creamy. Ibinunyag. Napalunok siya. Umikot at nagmamadaling pumunta sa sariling kwarto. Hindi siya nang ahas pagpistahan iyon. Vista na sa takot na hindi niya mapigilan ang sarili. Nang mapansin ni Josephine na nakaalis na siya. Iniangat niya ang ulo niya at nagpout ng galit. Anong tanga, kinaumagahan. Abalang-abala pa rin si Jared sa kanyang paglilinang. Nang makuha ang Starry Compass, ang bilis ng kanyang cultivation ay tumaas ng malaki. Desidido siyang abutin ang cultivation na napalampas niya kamakailan. Sa kasamaang palad, kailangan niya ng higit pang mga mapagkukunan habang lumalaki ang kanyang mga kakayahan. Sa buong gabi, naubos niya ang malaking bahagi ng sama ng loob at espiritual na enerhiya. Naipon sa Starry Compass, ngunit ang kanyang mga kakayahan ay hindi pa gaanong bumuti. Ang masama pa, namutla pa ito kumpara sa karneng reishi mushroom noon. Gising na. Itigil ang catamaran sa kama. Gising na. Kinatok ni Josephine ang pinto ni Jared. Saka lang napabuntong hininga si Jared at nagmulat ng mata. Pagtingin sa Starry Compass na bahagyang lumabo. Napabuntong hininga siya. Noong una, naisip ko na magagawa kong magtanim ng walang anumang pag-aalala pagkatapos makuha ang Starry Compass. Ngunit sa hitsura ng mga bagay ngayon, ako ay masyadong walang muwang. Ang mga mapagkukunan na naipon dito ay malamang. Ay hindi man sapat upang tumagal ako para sa isang gabing paglilinang. Oh well, mukhang wala na akong choice kung hindi. Umasa sa maliit na halaga ng espiritual na enerhiya at linangin ng paunti-unti sa hinaharap. Ngunit pagkatapos, kung ako, gusto kong i-level up ang aking mga kakayahan sa ganoong paraan. Magtatagal ito ng ilang oras. Hindi ka pa rin ba gising? Muling kumatok si Josephine sa pinto. Kaya, bumangon si Jared sa kama at binuksan ang pinto. Kung saan pinandilatan siya nito. Bakit hindi ka lumabas? Almusal kapag handa na ang pagkain. Darating. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay dumiretso siya sa dining room na medyo madilim. Maaaring hindi na ako pupunta sa opisina araw-araw mula ngayon. Nais ni Jared na pabilisin ang kanyang paglilinang. Kaya hindi siya maaaring pumunta sa opisina upang magtrabaho araw-araw. Isa pa, hindi na niya kailangan dahil siya ang chairman noon. Nang marinig iyon, natigilan si Josephine at inisip kung nasaktan ba siya nito kahit papaano. Sa pag-orasan ng kanyang ekspresyon, dali-daling ipinaliwanag ni Jared. Mayroon akong isang bagay na napakahalagang gawin. At, baka matagalan. Ayos lang. Maganda naman ang takbo ng kumpanya. Ngumiti si Josephine sa kanya. Pagkatapos ng almusal, umalis na siya. Pagkatapos ng lahat, hindi siya maaaring manatili doon ng tuluyan kapag wala sila. Kasal pa, sa katunayan, hindi pa nila kinumpirma ang kanilang relasyon. Lalo na't hindi sila nakipag-ugnayan. Lahat doon sa pagitan. Sila ay isang tacit understanding lamang. Kasunod ng kanyang pag-alis, may naghatid kaagad ng 2 bag ng mga halamang gamot kay Jared.
Sila ay lahat ng bagay na hiniling niyang ihanda niya noon. Kasama na ang reishi mushroom at ginseng. Sa kabuuan, ang 2 bag ng mga halamang panggamot ay malamang na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa sandaling buksan ni Jared ang mga bag, naramdaman niya kaagad ang matinding espiritual na enerhiya na pumupuno sa kabuuan. Silid, lahat ng mga pambihirang halamang gamot ay naglalaman ng napakaraming espiritual na enerhiya. Nang maramdaman niya ang mayayaman, espiritual na enerhiya, ang pagnanais na gamitin ang lahat ng mga halamang gamot upang gumawa ng isang tabletang pampalapat ng enerhiya ng hindi maiiwasan. Hinawakan siya, kung gayon, ang isang solong tabletang pampalapat ng enerhiya ay magiging mas mahusay kaysa sa paglilinang niya sa buong gabi. Gayunpaman, pinigilan niya ang salpok na iyon. Dahil ang mga halamang gamot ay ginawang mga table tasks upang pagalingin ang kanyang ina at si William. Kung siya ay gagawa ng isang energy condensing pill para sa kanyang sarili, magkakaroon, walang natira sa kanila, sa pag-iisip na gumawa ng isang energy condensing pill para sa kanyang sarili. Nagsimula siyang kumumpas habang binibigkas niya ang isang spell. Ang isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya ay nagsimulang umikot ng ligaw sa kanyang tiyan. Maya-maya, isang mahinang asol na liwanag materialized sa dulo ng kanyang mga daliri. Iyon ang teknik ng alchemy na itinuro sa kanya ni Draco. Ang ganitong pamamaraan ay hindi nangangailangan ng pill furnace para dito. Concoct pills. Gayunpaman, kinain nito ang malaking espiritual na enerhiya. Ang mas mahalaga ang tableta na pinagsasama-sama, mas maraming espiritual na enerhiya ang kukunin nito. Dahil wala siyang pill furnace noon. Wala siyang ibang paraan kundi gamitin ang gayong espiritual na enerhiya-intensive na paraan ng alchemy upang gumawa ng mga table tasks. Makalipas ang halos 1 oras, may lumabas na 3 table tasks sa kamay ni Jared. Ang pinakamaliit na tableta ay isang enhancement pill na ginawa niya kasama ang natitirang mga halamang gamot. Ang ganyang tableta ay may katamtamang halaga at napakakaraniwan. Ngunit mapapahusay nito ang mga kakayahan ng isang tao at magpapalakas ng kakayahan ng isa. Malakas sa pagkonsumo. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawagan niya si Tommy, na nagbabalak na bigyan siya ng enhancement pill. Subordinate niya ang lalaki kaya nakakahiya naman sa kanya kung matatalo si Tommy. Bawat Tom, Dick, at Harry, nang matanggap ni Tommy ang tawag, mabilis siyang nag-alok na pumunta at hanapin si Jared sa Dragon Bay. Hindi mo na kailangang lumapit. Pupunta ako at sasalubungin kita. Nasaan ka ngayon? Sa totoo lang, ayaw ni Jared na bisitahin ng lalaki ang kanyang lugar dahil hindi ito komportable sa kanyang mga magulang. Doon, nasa room 307 ako sa Meadow Restaurant sa Fortune Street. Agad na sagot ni Tommy. Sige, hintayin mo ako dyan. Pagkatapos ay ibinaba ni Jared ang telepono pagkatapos sabihin iyon. Alam niya ang Fortune Street. Ito ay itinuturing na pinakamalaki na kalye ng pagkain sa Horrington, na may maraming mga restaurant at cafe. Ipinaalam niya kay Hannah na hindi muna siya magtanghalian sa bahay bago umalis at sumakay ng taxi papunta Meadow Restaurant. Bukod sa pagbibigay ng tableta kay Tommy, mayroon din siyang gustong pag-usapan sa lalaki. Huminto ang taxi sa harap ng Meadow Restaurant. Pagkababa ni Jared at binayaran ang pamasahe, ito na, pinalayas, napakaraming mag-agarang sasakyan ang nakaparada sa harap ng restaurant. Maya-maya lang, huminto ang isang Mercedes-Benz C-Class bago si Jared. Hoy, kung hindi si Jared, nabalitaan ko na nasa kulungan ka. Kailan ka nakalabas? Bumagsak ang bintana ng kotse. At inilabas ng isang binata na may tainga ang ulo. Kaklase iyon ni Jared noong universidad. Si Leroy Fletcher. Kahit noong university days nila, nagkaroon siya ng higit sa average na background ng pamilya. Kasama ang kanyang pamilya na nagmamay-ari ng isang maliit na pabrika. Ilang taon lang ang nakalipas, mula nang magtapos sila, ngunit nagmamaneho na siya ng isang Mercedes-Benz. Jared, hindi mo ba naisip na medyo sira ang pananamit ng ganyan kapag pumapasok ka sa klase natin? Reunion.
Tanong ng babaeng nakaupo sa passenger seat na may nakakainis na ekspresyon. Na nakayuko, labas din. Ang babaeng iyon, si Pamela Ingram, ay kaklase din ni Jared noong unibersidad. Noon pa man ay nanliligaw na siya kay Leroy. Noon. At malamang na isa pa rin silang item sa kasalukuyan. Noong araw na iyon, hindi isinuot ni Jared ang suit na binili sa kanya ni Josephine. Bagamat sobra-sobra, natagpuan niya ito, pumipigil. Sa halip, mas komportable ang kanyang murang casual na damit. Putulin mo na yan. Kakalabas lang niya sa kulungan. Kaya sapat na sa kanya ang kanyang kasalukuyang grupo. Ito ay malamang na ang pinakamahusay na mayroon siya sa bahay. Pagkasabi noon ay ipinarada ni Leroy ang sasakyan bago siya bumaba at lumingon kay Jared. Sinong nag-inform sa'yo tungkol sa class reunion this time? Wala akong natatandaang tumawag sa iyo. Wala ako dito para sa anumang class reunion. Pagkasabi noon, humakbang si Jared patungo sa Meadow Restaurant. Don't tell me nandito ka mag-lunch kung hindi para umattend ng class reunion. Pero sa itsura mo, ikaw, parang hindi mo kayang kumain dito. Aminin mo na lang. Dumating ka ba para sa libreng pagkain pagkatapos mong matuto? Tungkol sa class reunion. Walang nakakahiya yon. Magkaklase kaming lahat kaya walang hiya. This meal is going to be Juliet Street. And I heard na darating din si Sandy. Si Sandy na ngayon ang manugang ng pamilya Scott. Kaya bihirang pagkakataon na kumain kasama siya. Iginuhit ni Pamela. Nakasulat ang pangungutya sa buong mukha niya. Na humaharang sa dinadaanan ni Jared. Nakalimutan mo na ba talaga na si Sandy ang ex-girlfriend niya? Pamela, ngayong ikinasal na siya sa Scott family, he wouldn't have the nerve to see her. Panunuya ni Leroy, habang nakataas ang isang kilay. Oh, naalala ko na, si Mr. Scott ang naglagay sa kanya sa bilangguan. Masama kung si Mr. Scott. Hindi naintindihan at pinabalik siya sa bilangguan kung dadalo siya sa class reunion. No wonder siya, hindi maglakas loob na gawin iyon. Kasunod nito, tumabi si Pamela para makadaan siya. Pumasok ka at humanap ng mapagtatagwan. Papayagan ka namin. Kainin mo na ang natira kapag tapos na tayong kumain. Habang patuloy na nililibak siya ni Pamela at Leroy. Biglang tumawa ng mapait si Jared. Tara na. Dadalo ako sa class reunion sa inyong dalawa. Alam niyang pinupukaw siya ng mga ito. Ngunit dahil ginagawa nila iyon, nagpasya siyang pumunta at tingnan kung paano. Materialistic yung mga dating kaklase niya. Nang makitang hindi niya matiis ang mga panunuya at nahulog sa kanilang bitag. Sina Pamela at Leroy, nagpalitan ng tingin at ngumisi. Napakaraming effort lang ang ginagawa nila sa pag-imbite sa kanya na year-okan ang buong katawan niya sa class reunion. At mag-iwan ng magandang impresyon kay Sandy. Si Sandy ay nagpakasal sa pamilyang Scott noon. Nagkataon na may collaboration ang kumpanya ni Leroy. Ang pamilya Scott, sa makatuwid, umaasa siyang makakuha ng ilang proyekto mula sa pamilyang Scott sa pamamagitan ni Sandy. Dinala nilang dalawa si Jared sa private room. Pagbukas ng pinto ay sinalubong sila ng tingin. 7 o 8 tao doon. Kasama si Juliet, na siyang host noong araw na iyon. Pareho kayong huli. Leroy, kailangan mong uminom ng 3 baso mamaya. Nabalitaan ko na bumili ka ng Mercedes-Benz. Hindi ka panipaniwala na nagmamaneho ka ng Mercedes-Benz sa ganoong paraan. Murang edad. Nako, nanliligaw ka talaga kay Pamela. Akala ko maghihiwalay na kayong dalawa pagka-graduate. Pagpasok nila sa kwarto, maraming tao ang bumati kay Leroy since he was considered a small-time big shot. Pagkatapos, bakit ka nandito Jared? Kumunat ang noo ni Juliet nang makita si Jared. Matapos si Warwick at ang iba pa ay binugbog ng lalaki pabalik. Pagkatapos, siya ay nagsasanay ng higit na pagpigil. Nako, nabangga namin siya sa labas. Kaya niyaya namin siyang sumama sa amin. Lahat kami ay dating kaklase. At kami, kilalanin mo pa rin siya. Nakangiting sambit ni Leroy. Noon lang napansin ng lahat si Jared na nakatayo sa likuran ni Leroy. Habang inorasan nila ang kanyang pagbibihis. Baka sa kanilang mga mata ang paghamak.
Isang lalaki lang ang bumangon at tuwang-tuwa na napabulalas. Kailan ka pa nakuha? Sa labas. Jared. Maliwanag sa araw na alam din niya ang tungkol sa pagkakakulong ni Jared. Virgil. Nandito ka rin. Nagulat din si Jared nang makita ang lalaki. Ang lalaking iyon ay si Virgil Hancock. Dati rin siyang kaklase ni Jared. At pareho rin sila. Dorm. Dahil dito, medyo malapit ang kanilang relasyon. Noong panahon ng unibersidad, madalas na tinutulungan ni Virgil si Jared sa pananalapi kahit na hindi siya mula sa isang mayamang pamilya. Kaya naman, hindi inaasahan ni Jared na dadalo siya sa class reunion sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang klase, ang muling pagsasama ay nagbago na sa kalikasan. Pina-host sila ng mga kargado at dati nang nagyayabang. Kanilang kayamanan. Ilang taon na ang nakalipas mula nang huli tayong magkita. Namiss kita ng sobra. Mabilis. Halika at magkaroon ng isang upuan. Kinaladkad si Jared papunta sa upuan sa tabi niya. Masiglang nagtanong si Virgil. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nakalabas na sa kulungan? Jared. Maaari akong maghagis ng isang pagdiriwang para sa iyo. Ilang araw pa lang akong lumalabas. Sobrang gulo na niyan. Kaya hindi nakita inistorbo. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mukha ni Jared. At ang kanyang kalooban ay bumuti ng husto. Noong una, pumayag lang siya. Dumalo sa class reunion kasama si Leroy para makita kung gaano ka-materialistic ang dating mga kaklase niya bago patunayan. Mali ang akala nila sa kanya. Ngunit sa paningin ni Virgil, naramdaman niyang tama nga ang ginawa niya. Desisyon. Napaka hindi magandang kumain kasama ang isang ex-convict sa iisang table. Bulong ng isang tao. Gayunpaman, narinig iyon ng lahat. Siyempre, walang exception si Jared. Ibinalik niya ang dating klase niya ng malalamig na tingin. Ngunit hindi niya pinatulan. Sa pin. Lahat ng iba ay tumingin sa kanya na may paghamak sa kanilang mga mukha. Sa kabaligtaran, si Virgil ay nagsuot ng isang nahihiyang ekspresyon. Mabilis niyang hinayla si Jared at nagtanong. Meron ka ba? Nakahanap ng trabaho since kaka-release mo lang. Jared. Hindi. Umiling si Jared. Paano kung makipagtrabaho sa akin? Mayroon akong ilang mga construction team sa ilalim ng aking utos. Ako ang kapitan. Bagamat medyo nakakapagod ang trabaho. Maaari ka pa rin kumita ng 3 hanggang 500 sa isang araw. Dumalo lamang si Virgil sa reunion para kumuha ng ilang construction project sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon sa kanya. Mga dating kaklase. Virgil, gagawin ba ng mataas at makapangyarihang presidente ng student council ang napakahirap na gawain sa iyo? At nang ahas ka pa na tawagin sila bilang mga construction team at ang iyong sarili bilang kapitan. Pakiramdam mo ikaw na. Iba dahil lang sa may kaunting migranteng manggagawa ka sa ilalim ng iyong command. Ha, Leroy. Mapang-asar na tanong na may sigarilyo sa bibig. Inilagay ang susi ng kotse sa kanyang Mercedes-Benz sa harap. Sa kanya, isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Virgil. At dali-dali itong sumagot. Kumpara sa iyo, Leroy, natural ako, wala talaga. Umaasa pa nga ako na magiging napakabait mo para tulungan ako. Lahat ng ngiti, siya ay nagsindi ng sigarilyo ng lalaki para sa kanya. Palibhas ay natutuwa sa mapanghusgang ugali na iyon. Tumango si Leroy at gumuhit. Oo naman. Anumang random na proyekto sa pagtatayo. Mula sa akin ay sapat na upang suportahan ka sa loob ng 1 taon. Kung ganoon, nagpapasalamat ako sa iyo, Leroy. Narito ang aking business card. Ibinigay ni Virgil ang kanyang business card kay Leroy. Ngunit inihagis ito ng lalaki sa mesa pagkatapos ng isang sulyap. Sa mahabang paghila sa sigarilyo. Bumuga ng usok si Leroy kay Jared. Jared, hindi lang ikaw, ang president ng student council noon. Pero dati pa nga tayong magkaklase kaya bibigyan kita ng trabaho. Bilang security guard sa kumpanya ko. Nagbabayad ito ng 3,000 sa isang buwan. Paano naman yun? Tapos, hindi ko kailangan. Gamitin ang aking Tibetan Mastiff para bantayan ang pinto. Hindi ito mura. Kaya sayang ang pagbabantay nito sa pinto.
Sa sandaling umalangaw-ngaw ang kanyang mga salita. Ang lahat ay sumabog sa malakas na tawa. Pinakamalakas na tumawa si Juliet. Sa simula, galit pa rin siya sa presensya ni Jared. Ngunit nang huhusga, mula sa hitsura ng mga bagay, ito ay mahusay na siya ay dumating. Kung hindi, hindi niya ito makikita. Napahiya. Si Jared ay mas malakas kaysa sa iyong Tibetan Mastiff. Leroy. Natuto siya ng martial arts sa kulungan at siya. Kahanga-hanga. Nabalian pa niya ang mga binti ni Warwick. Sarkastikong sabi ni Juliet, nang marinig ng iba na binali ni Jared ang binti ni Warwick. Gulat na gulat silang napalingon sa una. Kung mabali niya ang binti ni Warwick, baka mas malakas siya kaysa sa aking Tibetan Mastiff. Parang gagawin ko. Kailangan pang magdagdag ng pera. Ninisya ni Leroy si Jared. Maniwala ka sa akin. Babaliin ko rin ang mga paa mo. Sabi ni Jared sa mahinahong tono. Ano ang sinabi mo sa akin? Nagbabaka sakali akong sabihin mo ulit. Kumuha ng bote ng alak si Leroy at pinandilatan. Galit na galit si Jared. Hindi na kailangang magalit. Leroy, banibiro ka lang ni Jared. Nang makita kung gaano talaga ang galit ni Leroy. Mabilis na tumayo si Virgil upang subukang lutisin ang sitwasyon ng mapayapa. Ito ang Fortune Street. Leroy, ang buong kalye ay nasa ilalim ng kontrol ni Mr. Lewis, kasama ang restaurant na ito. Kung gumawa ka ng gulo dito, ikaw ang magdadala ng galit ni Mr. Lewis. May ibang nagtangkang pakalmayan si Leroy. Pababa, wala akong dapat ikatakot. Pinsan ko ang tagapamahala ng lugar na ito. Kaya kahit anong gawin ko. Gusto. Pagmamalaki ni Leroy. Agad namang napatingin sa kanya ang iba nang sabihin niya iyon. Napakagaling ni Leroy. Hindi ako makapaniwalang may pinsan siyang ganyan. Ibig sabihin, ang pinsan niya ay isa sa mga tauhan ni Mr. Lewis. Siguradong espesyal siya. Hindi na natin kailangang mag-alala dito hanggat kasama natin si Leroy. Pinupuri ng lahat si Leroy hanggang sa kaitaasan. Para naman kay Leroy mismo. Mukha siyang flattered. Kung mayroon man, kung nakakaranas ka ng anumang uri ng problema sa Fortune Street, tawagan mo lang ako at haharapin ko ito. Plano ko rin. Para dito idaos ang kasal namin ni Pamela. Siguraduhin ninyong dadalo sa aming kasal. Siyempre, siguradong dadalo kami sa kasal mo. Lahat ng iba ay tumango. Noon naunawaan ni Juliet kung bakit inirerekomenda siya ni Leroy na mag-host ng reunion doon. Walang alinlangan na gumastos siya ng malaking pera sa pagkain. Ngunit pagkatapos ng paghahayag na iyon, maaaring, posibleng makakain siya ng libre. Nang maisip niya iyon, mas lalo siyang naging masaya. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Tommy si Jared. Matagal na niyang hinihintay si Jared pero wala pa rin. Kaya naman nagpa siyang tumawag at magtanong. Nandito ka na ba, Mr. Chance? Hintayin mo ako. Sagot ni Jared bago biglang pinatay ang tawag. Sinong tumawag sa'yo, Jared? May kailangan ka bang asikasuhin? Kung gagawin mo, maaari kang umalis. Una, sinisikap ni Virgil na iligtas si Jared mula sa isang mahirap na sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, walang punto para sa kanya. Kalahati. Manatiling pagkatapos asar Leroy off. Wala lang. Tinawagan ako ni Tommy. Ibinalik ni Jared ang kanyang phone sa kanyang bulsa. Tommy. Natigilan si Virgil nang makitang pamilyar ang pangalan. Ilang sandali pa bago niya natauhan. Kung sino ang taong iyon. Ang ibig mo bang sabihin ay ang may-ari ng Meadow Restaurant? Si Tommy Lewis. I guess so. Tumango si Jared. Hindi siya sigurado dahil hindi niya talaga alam ang mga negosyong nasa ilalim ni Tommy. Ang nag-iisang. Ang alam niya tungkol kay Tommy ay ang lalaki ang nag-aalaga sa Templar Regiment. At muli, ang isang regimentong kasing laki ng kay Tommy ay hindi mapapalawak kung wala siyang koleksyon ng ari-arian. Sa makatuwid, hindi kakaiba na siya ay may-ari ng isang restaurant. Paf! Iniluwa ni Leroy ang tubig na iniinom niya at tumawa. Hindi ko akalain na joker ka pala, Jared. Sabi mo tinawagan ka ni Mr. Lewis tapos pinaghintay ka niya. Kung gusto mong magsinungaling,
Gawin mo man lang. Mas kapani-paniwala. Nagtawanan din ang iba. Pinaikit ni Pamela ang hugis oval na mga mata at ngumisi. I bet you never even. Nakilala ni Mr. Lewis dati. May lakas ng loob kang magsinungaling tungkol sa pagtawag niya sa iyo. Sa lahat ng naroon, si Juliet lang ang nakakaalam na nakilala ni Jared si Tommy noon sa Sandy's kasal. Gayunpaman, wala siyang alam tungkol sa kanilang relasyon. Nagsisi si Virgil sa sinabi niya kanina habang nakatingin kay Jared na may apologetic expression. Ang huli, ang kabilang banda, tila hindi nababagabag. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa pribadong silid. Pumasok si Sandy sa kwarto na nakasuot ng magarbong damit. Pares ng matataas na takong. At iba't ibang alahas. Nandito na si Sandy. Lalo kang gumaganda sa araw-araw. Mukhang mamahalin niyang damit, Sandy. Ganon din sa kwintas at hikaw. Siya talaga ang asawa ng isang mayamang dude. Tingnan mo ang suot niya. Hindi man lang natin masimulang ikumpara. Sa pagdating ni Sandy, tumayo ang iba at sinimulan siyang purihin. Medyo maganda ang pakiramdam niya. Sa totoo lang, ang kanyang damit ay isang murang knock-off. At ang kanyang mga piraso ng alahas ay peking lahat. Matapos siyang sip-A ni Layton. Sa labas, binawi niya ang lahat, kasama ang ari-arian sa Dragon Bay. Kung hindi mangyayari iyon, hindi niya gagawin. Sinubukan kong makipagbalikan kay Jared sa isang maulan na gabi. Sinadya niyang maghanda ng ilang peking alahas para sa class reunion dahil kilala niya ang ilan sa kanya. Hindi pa rin alam ng mga dating kaklase na tinalikuran na siya ni Layton. Si Jared lang ang nakaupo sa pwesto niya nang tumayo ang iba. Casual siyang sumimsim. Mula sa kanyang tasa, Jared. Noon napansin ni Sandy na naroon si Jared. Laking gulat niya dahil walang nagsabi sa kanya na dadalo siya sa reunion. Nabangga ni Leroy si Jared at inanyayahan siyang sumali. Sana hindi ka magalit, Sandy. Nakikita kung paano siya. Mukhang nagulat. Agad na lumapit si Juliet sa kanya at bumulong sa tabi ng tenga niya. Buti naman, na nandito ang lalaking ito. Ipapahiya ko siya sa harap ng lahat at ikaw ay. Huwag kang magulo, Juliet. Pinandilatan ni Sandy si Juliet at pinaalalahanan siya. Hindi siya sigurado kung anong uri ng tao ang naging kalagayan ni Jared. Ngunit alam niyang may kaugnayan ito. Makapangyarihang tao yaong kahit ang pamilyang Scott ay hindi kayang guluhin. Natigilan si Juliet habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Sandy. Hindi siya sigurado kung ano ang ibig sabihin ng kaibigan. Nilagpasan ni Sandy ang lahat at nakarating sa harap ni Jared. Tinabi niya si Virgil at sinabing, "Shoo, uupo ako." Sa tabi ni Jared. Sige. Ayaw ni Virgil na masaktan si Sandy kaya dali-dali siyang tumayo. The moment that he did, Jared pulled his hand back and stared at Sandy coldly. I hate your smell. Kunin. Malayo sa akin hanggat kaya mo. Napasinghap ang lahat sa gulat nang marinig ang sinabi niya. Maging si Virgil ay hindi maiwasang mapatingin kay Jared. Pagkalito, sa kanilang kaalaman, si Sandy ay kasalukuyang bahagi ng mayamang pamilyang Scott. Hindi sila makapaniwalang mayroon siya. Ang sarap magsalita sa kanya ng ganyan. Anong ginagawa mo, Jared? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan kay Sandy. Huwag mong isipin na hindi ako magpapatalo. Ikaw sa isang pool. Nang makita kung gaano ito ang perpektong pagkakataon para lagyan siya ng mantikilya. Sinigawan ni Leroy si Jared. Gayunpaman, ikinagulat ng lahat ang sumunod na reaksyon ni Sandy. Malamig niyang tinitigan si Leroy at tumahol. Shut your mouth. Hindi mo dapat kausapin si Jared ng ganyan. Nagulat si Leroy. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Pagkatapos niyang sawayin, gumuhit ang mapait na ngiti sa mukha niya bago niya kinausap ng mahina si Jared. Tapos uupo ako bilang malayo sa abot ng aking makakaya. Kontento na ako basta makita kita. Masaya siyang umupo sa tapat ni Jared at ngumiti sa kanya. Ayos ka lang ba, Sandy? Bulong ni Juliet sa tabi ng tenga habang nalilito. Tumahimik ka. Muli siyang pinandilatan ni Sandy dahil ayaw niyang lumala pa ang mga pangyayari. Dati na, makalipas ang ilang minuto,
Dumating na ang mga pinggan. At nagsimulang kumain ang lahat. Sinubukan ng lahat na pasayahin si Sandy habang hindi nila pinansin sina Jared at Virgil. Si Sandy lang ang maganda ang pakikitungo kay Jared habang sinusubukang maglagay ng pagkain sa plato nito at kahit na iminungkahi niya na bawasan ang pag-inom niya para hindi niya masaktan ang kanyang katawan bilang isang mabuting asawa. Hindi niya ito pinansin dahil alam niya kung anong klaseng tao ito. Sa kabila ng kanilang pagkalito hinggil sa mga aksyon ni Sandy, sa kalaunan ay itinuro nila ito sa kanyang nais na hiyain Jared sa pagsuko sa isang kasintahan na kasing bait niya. Habang lumalalim ang gabi, maliwanag na nainom ng alak ang ilan sa kanilang mga kaklase. Isa na rito si Leroy. At paimpol niyang nilapitan si Sandy. Itinaas niya ang kanyang baso sa isang toast bago gumuhit. Sandy, tinuturing mo kaming mga matandang kaibigan. Hindi ba? Alam mo bang nagtatrabaho ako sa pamilyang Scott ngayon? Dahil ikaw ang magiging manugang ng Scotts. Sigurado akong magiging mabait kang maglagay ng magandang salita o dalawa para sa akin kaya ang mga Scott ay magpapadala ng higit pang mga proyekto sa aking paraan. Hayaan akong magpasalamat sa iyo ng maaga para sa iyong tulong. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang baso sa isang lagok. Ang kanyang kabangisan ay hinikayat ang kanilang mga kaklase na lapitan si Sandy na may sariling mga kahilingan. Mula sa paghahanap ng trabaho hanggang sa mga problema sa pabahay. Karamihan sa mga kaklase niya ay dumalo sa reunion dahil lang sa kanila. Gustong lagyan ng butter si Sandy para sa ilang mga perks. Natagpuan ni Sandy ang kanyang sarili sa isang mahirap na sitwasyon. Hindi niya masabi sa kanila noon at doon na siya ay hindi mas matagal sa isang relasyon kay Layton. Ang kanyang mga kaklase ay magsisimulang pretuhin siya ng mapanlinlang sa halip na nang may paggalang kapag nagkamali silang pinaniwalaan ang kanyang kaugnayan sa pamilya Scott. In the end, she gave a non-committal reply. Tingnan ko kung ano ang magagawa ko. Lalong lumala ang kanyang dilema nang magsalita si Juliet. Sandy, bakit hindi mo imbitahan si Mr. Scott sa aming reunion? Ang ilan sa atin ay hindi pa siya nakita sa laman. Ang mungkahi ni Juliet ay nakabunot ng isang koro ng pagsang-ayon mula sa kanilang mga kaklase. Oo, hindi ko pa nakita ng personal si Mr. Scott. Tiyak na sobrang gwapo niya. Naiisip mo ba ang pagmamayabang na makukuha ko sa pagkain kasama si Mr. Scott? Halika, Sandy. Hilingin kay Mr. Scott na sumama sa amin. Nasa akin na ang hapunan. Mag-o-order ako ng mas maraming pagkain at isang magandang bote ng alak. Ang maingay na mungkahi ni Leroy. Busy siya. Mabilis na sagot ni Sandy. Pilit na sumili ang mapait na ngiti sa labi. Tumanggi si Juliet na pakawalan si Sandy. Bangulong siya. Sandy, sinasamba ni Mr. Scott ang lupang nilalakaran mo. Hindi kanya matatanggihan kung hihilingin mong sumama. Isa pa, sigurado akong susugod siya kapag nalaman niya na si Jared. Dito, sa totoo lang, ang pangunahing motibo niya sa paggigiit kay Sandy ay ang hindi magbayad para sa ganoong kamahal na hapunan. Na masigasig na inalok ni Leroy na takpan kung magpakita si Layton. Hindi kailanman kinasusuklaman ni Sandy si Juliet kaysa sa sandaling iyon. She gritted out. Busy talaga siya. Hindi ko siya tatawagan. Kaya ay drop muna. Ang pagpupumilit ni Sandy ay nabalisa kay Juliet, na ang mga salita ay naging malupit. Sandy, napakaliit ba ng tingin mo sa iyo? Mga kaklase, sigurado akong si Mr. Scott ay maaaring maglaan ng ilang minuto ng kanyang mahalagang oras para batiin tayo. Nanatiling matigas ang ulo ni Sandy. Hindi ako sigurado na sasagutin pa ni Layton ang tawag ko. Kung sisigot ba talaga siya? Yung phone. Papagalitin niya yung tenga ko imbes na makinig siya sa mga sasabihin ko. Nang si Sandy ay napaatras sa isang sulok sa ilalim ng panggigipit ng kanyang mga kaklase. Mahinahong sinabi ni Jared. Tawagan. Layton at hilingin sa kanya na pumunta. Hindi man lang niya nasiyahan si Sandy sa isang sulyap habang inilalabas niya ang kanyang komento. Nagpaikot-ikot ang ulo ng lahat para titigan si Jared sa gulat. Isang masakit na sagot ang nasa dulo ni Leroy.
Wika nang walang ganang ilabas ni Sandy ang kanyang telepono at may tinawagan. Nagkadugtong ang tawag nang dumating si Sandy sa isang liblib na sulok ng kwarto. Di ba sabi ko wag mo na akong tatawagan? Gagawin ko ang pananakot kong baliin ang mga paa mo. Layton. Tumikim kagad nang magkonekta ang tawag. Siya ay nabubuhay sa takot sa hinaharap na mga aksyon ni Jared mula noong siya ay bumalik. Hindi naging mabuti si Joel. Ginugugol ang kanyang mga araw sa pag-iisip ng mga solusyon para ayusin ang relasyon ng pamilya Scott kay Jared. Maaari itong tumagal ng ilang taon para mabawi ang tiwala ni Jared. Ang pamilya Scott ay lubos na nasa awa ni Jared. Nakikita kung gaano kalaki tulad ni na Tommy Lewis at Walter. Nagbigay galang pa si Grange kay Jared. Sa madaling salita, maaaring sirain ni Jared ang pamilya Scott sa isang salita kung gugustuhin niya. Nauutol na sabi ni Sandy. Layton. Nasa student reunion ako ngayon. Sana ay makadaan ka para sa isang mabilis na pagbisita. Reunion ng mga estudyante. Pakiusap. Ako. Mabilis siyang kinausap ni Sandy. Nandito si Jared. Gusto niyang imbitahan kita.